Halatang halata yung mga galawan nila Alan Peter Cayetano, ano? No? Yan yung gusto mo magkaroon ng representasyon? Oh, para may magtatanggol siguro doon sa mga kasamahan nila na mga senador na iniimbita ng ICI. Oh. Sa ICI? Diba? Sandali, meron pa dito. Senator Alan Peter Cayetano stated in March 2025 Senate hearing that he believes he is an ambassador of the Lord Jesus Christ. Apollo Kibuloy naman, the founder of Kingdom of Jesus Christ, no, is also known by other self-proclaimed titles and was close associate of former President Rodrigo Duterte. He is currently facing criminal charges and is a fugitive. Late kayo, hindi na pugante. No, kasi nakakulong na si Kibuloy. Tuloy. Ano ka? No? Anong tawag sa'yo? Oo. Binobobo nila yung taong bayan. Tapos, ang lakas ng loob. Para sabihin na ang mastermind dito sa mga banat. Master, sabihin, ang mastermind yan, wala iba kundi si Martin Romualdez. Tapos po, pag hiningan natin ng ebidensya, or yung tipong hinagilap natin doon sa kanilang mga pagpapaliwanag, yung sinasabi nilang si Martin Romualdez ang mastermind, wala naman pong makita. Wala naman pong ma-connect. Sa kasama mo sa oposisyon na si Boy Dila. Yes. Grabe. Naku, gusto kong makasama natin dito sa vlog itong si Sir Ronald Llamas. Ano? Kasi tutugma hoy. No? Tutugma doon sa vlog natin kasi yung mga Boy Dila, ganyan yung tawag natin sa kanila Senator Joel Villanueva. Boy Dila. kung hindi nyo alam, mga boss Pamo sir, kung bakit nabansagan ng Boy Dila, di ba pagkasabi ni Boy Dila o ni Villanueva na sige na, magsalita ka na doon sa mic, kontrahin mo na, kumbaga bastusin mo na si Risa Ontivero sa Boy Dila. Gumanong bigla sa gilid, di ba? Ay si Laila de Lima na pinakulong nyo ng 7 taon kahit walang sala, no? At muntik pang mamatay sa loob ng kulungan. Naalala ko yun. No, di ba meron parang gunman yata kung di ako nagkakamali. Siya pa daw ang mastermind. Totoo, sinabi ni Villanueva yun. Sa likod ni Carpio Morales, no? Na hinatulan si Senator Joel Villanueva. Diba? Lakas naman ang loob mo. Grabe naman yun. Turo sa iba, ano? Subukan ko na ba makulong na isang araw? Isang araw na, kahit isang araw. Nang walang sala? Wala, hindi pa. No, baka sakali. Nang wala sala. Kung sakali yung makulong ho yan, boss, may sala ho yun. No? Yun yung mas masakit. Kaya, kakapusing ka, no? Bata. Pusin, bata. Bata. si yung tatay yun. Ano pangalan nun? Si Brother Eddie Villanueva. Bata, baka hindi ka umabot doon sa aming mga lawyer. Huwag ka masyadong magmagaling. Huwag ka masyadong... Anyway, mga bossing, ihinto ko na ho yan. Bakit to, mga kababayan? Kasi merong music nag-e-enjoy kayo dyan. Sige. Tuloy pa natin. May music kasi baka copyright tayo. May background music sila Masyadong manukat. Yan. Dahil pag ikaw ay sinukat, sigurado ko, Isukat. Sa Maynila naman yun. parang katulad ng pelikula, ikaw ay kukulangin. Sige, alisin ko na ho, mga bossing. Kasi baka makapiright tayo dyan. Ngayon mga bossing, may pasabog na naman si dating Senador Antonio Trillanes IV mga bossing. Pakinggan mga bossing. May pasabog kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Sabi, hindi daw po milyon, mga bossing. Billion daw ho, billion. Hindi daw po milyon, kundi billion.
Oh. Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya ay siguradong magpapatunay ng malaw. Opo, ayan. Noong nakaraan lang sino po ang kinasuhan ni Trillanes? Si si Bongguho, mga bossing, noong isang linggo. Di ba? Ngayon naman po, kay Vice Presidente naman po, Inday Sara Duterte ang magsasampa. Tingin ko, ombudsman din ho ito. Wakang anomalya na kinasasangkutan daw ng DC. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Nako, ano na ba ngayon? Lunes na. Baka ngayon na yun. Balita ko, Ayan. Game. meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron mag-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. Nako, ayan. Yan ang nga ba ang sinasabi ko. Yung impeachment, no sa panahon ni Chis Escudero, ano ho ang ginawa, mga bossing? In-archive, nilagay na lang sa gilid. Ano po? So ngayon, dahil hindi, siguro yung tao hindi makatiis, kailangan talaga, masagot natin ito. No, talagang kailangan mapanagot natin ito. Ayaw nyo sa impeachment, ito, sasampahan na lang namin kayo ng kaso. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung bibid. Ang tagal hindi inilalaban ng dating Pangulong Duterte yan eh. Diba, halos pukpukin ho kayo ng mikropono ni dating Pangulong Duterte. Nakaganon lang kayo, nakatitig lang ho kayo sa kanya. Diba? Matagal nilang itinatago yan. Tapos pag nakasuhan, yari, lalabas lahat yan. Yun nga ho yung sinasabi, yung kay Samuel Uy o Sammy Uy. Diendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid. Binibigyan sila every 6 months. Tapos, No, napangalanan niya yun, Sammy Uy di ba? meron pa sila makikitang iba dyan. May kita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng Ibig sabihin doon nila ipinapasok yung pera galing sa tax ng bayan. nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. Naku, kasama, dama yung asawa. Oo. Naalala ko tuloy si Vice Presidente. Ang sinabi niya, doon sa lugar, distrito ni Congresswoman Luistro, malaki ang utang sa amin ng Luistro, 8 to 9 million. No? Kasi yung asawa ko, ang ginawa nilang lawyer, wala naman po yatang katotohanan yun. Kasi hindi na sumagot ang Vice Presidente. Kung ikaw naniningil ka ng 8 hanggang 9 na milyon, kung ano yung hinihingi nila para magbayad na sila, lalabas mo agad yun. Di ba? And we're talking about billions. Billion! Ang dami, no? Kung dati yung kaila Janet Napoles, gulat na tayo, 10 milyon, nagugulat na tayo. Ngayon, billion! Just 160 million. It's not. Confidential fund. Billions ito. Kailan po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Nako, ayun na. Doon na nga mabubuksan. Kaya ang tabayan na natin, mga bossing, Bakit to? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Yan ang susunod na linggo kasi tingin ko naibalita ito Sabado o Biyernes eh. Madami pa hong pasabog na mangyayari at lalabas. Kaya po, no? Huwag niyo po kalimutan na i-subscribe itong channel na ito para po lagi kayong updated sa mga nangyayari sa usaping politika. At huwag niyo din pong kakalimutan na i-subscribe ito naman pong channel na ito na Birahan PH. Nakakapanayan po natin dyan yung mga sikat na mga vlogger. Nakakapanayan po natin dyan sila Senator Antonio Trillanes at mukhang si Atty. Claire Castro mapapasampa din natin dyan. Mai-interview din natin dyan. So, baka si Llamas, si Ronald Llamas, maimbitahan din natin. Kaya ano pang gagawin nyo? Pagkatapos po nito, pagkalabas nyo dito, puntahan nyo po yung Birahan PH, i-subscribe nyo na po, i-like, and
ipanoorin nyo na lahat ng video doon. Puro sikat po ang nai-interview namin doon.